Kalalabas lang ni Clea sa department store ng malaking mall na pinuntahan niya ngayong umaga. Bit-bit ang isang bag na kinalalagyan ng mga pinamili niya. Juanjo anak, saan mo gustong pumunta? Natigilan siya nang mapansin niya na wala siyang kaakay na batang 5 taon. Anak, nasan ka? Nagsimula siyang magpanik at mag-alala. Lumapit siya sa guard para magtanong kung may nakita itong bata. Naku ma'am, wala po eh. Mas maganda ho'y pumunta kayo sa information desk para ma-report nyo. Nasa second level lang po yun. Or hanapin nyo po muna sa department store. Ani ng guard. Sige po, salamat ah. Sagot niya na iniiwasang mataranta ang isip. Nagbalik siya sa loob ng department store. Sa bawat sulok ay ginagalugad niya ng tingin ngunit bigo siyang makita ang anak. Juancho anak, nasan ka na ba? Pinagpapawisan na siya sa kabila ng lamig ng aircon. Sa bawat pagtakbo ng bawat minuto ay nadadagdagan ang pag-aalala niya. Lumabas na siya ng department store. Sa bawat madadaanan ni Clea ay palingalinga ang tingin niya. Nagbabaka sakaling makita ang nawawalang anak. Sana naman Juanjo makita na kita. Hindi ako babalik sa atin nang hindi ka kasama. Muling sabi niya sa sarili. Nagluwas sila ng anak ng Maynila kahapon dahil umuwi ang ninang nito at best friend niyang si Laila. Hindi na kasi ito makakauwi pa sa hometown nila sa malayong bayan ng San Fabian. Pagdating niya sa atrium ng mall, ay nakarinig siya ng malakas na tawa ng isang bata na kilalang kilala niya. Nabuhayan ng pag-asa sa Clea. Hinanap niya ang direksyong pinanggagalingan noon. Sa pagpaling ng tingin ni Clea sa bandang kaliwa niya, ay nakita nga niya si Juancho. Masayang nakikipaglaro ang anak sa isang matandang lalaking naka-wheelchair. Kagalang-galang itsura nito. Habang may mga 5 lalaki itong kasama na mga bodyguards nito. Lumapit si Clea sa kinaroroonan ng anak. Juancho anak, andyan ka lang pala. Andito ng mami. Kaagad na lumingon ang anak kay Clea saka lumapit sa kanya. Mami, nakikipaglaro lang po ako kay Grandpa. Grandpa? Nagtatakang hinaplos ni Clea ang buhok ng anak. Siya po si Grandpa. Itinuro ng bata ang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair. You are the mother of that smart boy? Tanong ng matandang lalaki. Tumango si Clea. Opo sir, hinahanap ko po siya dahil hindi ko po inaasahan na nakabitaw sa kamay ko kanina sa department store. I see. Nakita ko siyang umiiyak kanina. Kaya nilapitan ko na muna at pinatahan ko muna. Ngumiti ang matanda. Maraming salamat po sir. Pasensya na po kung naabala kayo ng anak ko. Kinarga ni Clea si Juancho. It's all right miss. Nag-enjoy akong kasama ng anak mo. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng apo sa kanya sa maiksing panahon. Nakita ni Clea sa mukha ng matanda ang pananabik sa apo. Hindi niya alam ang story ng buhay nito pero iyon ang nararamdaman niya. Happy to know that sir. Salamat po muli sa inyo. Muli ang nahihiyang sabi ni Clea. It's okay. By the way pauwi na ba kayo? Pwede ko kayong ipahatid sa inyo. Alok ng lalaki. Hindi na po sir. Naku, malaking abala na po sa inyo yon. Maraming salamat na lang po. Pagtanggi ni Clea. Mommy, are we going home? Tanong ni Juancho. Oo anak. Do you wanna say goodbye to him? Tanong ni Clea na ang tinutukoy ay ang matandang lalaki. Tumango ang bata saka nagsenyas na magpababa sa kanya. Pagkababa nito ay lumapit sa matandang lalaki at yumakap dito. Bye Grandpa, I will miss you. I will miss you too young man. Promise, we will see each other again. Pagyakap din ng matanda sa bata. Bago sila ganap na umalis ng mall, nakipag-picture muna ang matandang lalaki kina Clea at Juancho. Nagbigay din to ng calling card sa babae. Sir Dave, nasa office niyo po ang papa niyo. Imporma sa kanya ng receptionist niya pagdating niya sa pinto ng sariling opisina. Okay, thank you Nelia. Formal niyang tugon. Binuksan niya ang pinto saka pumasok sa loob ng office niya. At last, you're here now, my dear son Davidson.
Salubong sa kanya ng ama niyang naka-wheelchair na si Don Davino. Himala ata papa na pinuntahan niyo ko rito. Malamig na sabi niya. Of course, paminsan-minsan ay naaalala ko rin ang busy kong anak na CEO ng Castelia Group. Pinaandar nito ang sinasakyang wheelchair palapit sa kanya. Well papa, hindi ko lang kasi ina-expect na pupuntahan ako ng chairman kong ama. Walang emosyong saad niya. Lumapit ka nga ng bahagya sa akin at may ibubulong ako sa'yo. Utos nito. Nagtataka man dahil silang mag-ama lang naroroon sa loob ng office niya. Dumukwang siya sa may mukha nito hanggang may maramdaman siyang ginawa nito. Ouch papa! What the hell? Napatuwid siya ng tayo at hindi makapaniwalang nabunutan siya ng ama ng ilang hibla ng buhok. Eto lang naman ang ipinunta ko rito. For a strand of your hair. Ipinakita ni Don Davino ang hibla ng buhok niya na nabunot nito. Saka maingat na inilagay sa maliit na plastic. Are you crazy pa? Anong gagawin mo dyan sa buhok ko? Ipapakula mo na ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Dave sa ama. Ang weird lang kasi ng ginawa nito. Napatawa ito. I will use this for a DNA test. I have met a 5-year-old boy kanina sa mall na kamukhang kamukha mo nung nasa ganong edad ka. Malakas ang kutob ko na anak mo siya. At apo ko siya, Davidson. Napailing siya. This is crazy pa. Desperate ka na talagang magkaroon ng apo. Baka nagkataon lang na kamukha kong bata. Iho, baka lang naman ang ina ng batang yon ang dumaan sa kamay mo noon. Inilabas ni Don Davino ang cellphone nito at ipinakita sa kanya ang isang letrato. No, I can't believe it. Minsan pang napailing si Dave. Hindi siya makapaniwala na kamukha niya ang batang lalaking naroroon sa picture. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang mapagmasdan ang mukha ng babaeng ina ng bata. It's somewhat familiar. Once na makumpirma ko ang pagiging mag-ama niyo, you will need to find this child. Ani Don Gavino. Pa, don't disappoint me, Davidson, or else mawawala ka sa pagka-CEO ng Castelia Group. Pagbabanta ng kanyang ama. Napabuntong hininga siya. Maring Clea! Ang malakas na sigaw na yon ng isang babae ang nagpalabas sa kanya ng bahay. Iniwanan muna niya ang ginagawang pagtitiklop ng damit habang natutulog ang anak na si Juancho. Oh, Maring Nessa! Usisa niya sa babae sa may pintuan ng bahay niya. At grabe kang makasigaw dyan ha? Paano ba naman kasi? Viral sa Facebook ang inaanak ko. Hindi ako maaaring magkakamali na si Juancho ito. Ipinakita nito sa kanya ang isang picture sa cellphone nito. Nanlaki ang mga mata ni Clea. Oo nga no, si Juancho ito. Kalong siya ng isang matandang lalaking nasa wheelchair. O diba tama ko? Tanong muli ni Nessa. Saglit na napaisip si Clea kung saan kinunan ang nasabing litrato. Si Juancho nga ito. 3 days ago, lumuwas kami ng Maynila at namasyal kami sa mall. Ikinwento ni Clea ang mga nangyari sa mall at kung bakit nagkaroon ng litrato ang anak sa matandang lalaki. Gaga! Alam mo ba na si Don Davino Castelia ang matanda na may karga dyan sa anak mo? Yung mga comment ay maraming nagsasabi na parang maglolo yung dalawa. Sabi ni Nessa. Inalis ni Clea ang tingin sa cellphone ng babae. Abay, hindi ko alam na mayaman palang nakakita sa anak ko nung nawala siya sa mall. Ay naku Mare, ko talaga. Pero alam mo, sa tagal na magkaibigan natin, never mong nabanggit sa akin ang tungkol sa ama ni Juancho. Baka naman may lahing mayaman ang inaanak ko ha? Napailing si Clea sa sinabing yun ni Nessa. Matagal nang patay ang ama ng anak ko. Kaya nga hindi natuloy ang kasal namin noon dahil nawala siya. Ay, sorry Mare. Hindi ko alam na ganun pala yung nangyari. Tinapik siya ni Nessa sa balikat niya. Castelia? Castelia? Paulit-ulit na naririnig ni Clea sa gunita niya ang nasabing apelido. May kung anong pilit na binubuksan sa nakaraan niya. Mukhang nagpaparamdam na naman sa akin ang mga multo ng kahapon Pero may mga desisyon akong ginawa noon para sa anak ko. Pinanood ni Clea ang anak niyang si Juancho na abala sa paglalaro ng kotse-kotsihan nito na the remote.
Ikaw anak ang buhay ko. Lahat ay gagawin ko para mabigyan ka ng magandang buhay. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Isa siyang online seller sa kasalukuyan. Kung anong pwedeng maibenta niya ay ginagawa niya. Nagluluto rin siya ng mga made-to-orders na ulam at kakanin. Dati, may regular siyang trabaho sa bangko sa Kabayanan. Pero nag-resign siya nang manganak siya kay Juancho. Mabilis na lumipas ang maghapon. Dahil wala siyang pa-order ay pinili niyang magpahinga. Nang gabing yun ay magkatabi silang mag-ina sa kama para matulog na. Mami, kwento mo ko para tulog na ako. Lambing sa kanya ni Juancho. Okay baby. Once upon a time, ikinwento niya sa anak ang paboritong children's story nito about Pinocchio. Mga ilang sandali pa'y nakatulog na ang paslit, samantalang si Clea ay hindi dalawin ng antok. Tumayo muna si Clea mula sa pagkakahiga sa kama. Naisipan niyang maupo sa harapan ng tukador. Biglang natabig niya ang isang kaheta at nalaglag ang isang bracelet sa sahig. Kaagad niya yung pinulot. May naalala akong bigla sa bracelet na ito ah. Sabi ni Clea sa sarili na pinagmamasdan ng nasabing alahas. Sa oras na ito, hindi na siya dalawin ng antok at hindi na niya mapigilan ang pagkaway ng nakaraan. 6 na taon nang nakalipas. Naku, Ate Thea, nahihiya akong magstay dito. Umuwi na lang kaya ako. Uncomfortable na sabi ni Clea sa nakatatandang kapatid. Don't be. Promise, babalik din ako agad. Bigla lang akong pinatawag ng boss ko eh. Kapag nilapitan ka ni Dave at wala pa ako, please inform him ha, okay? Ani Thea na pinigilan siya sa pagtayo sana. Okay ate, bilisan mo ah. No choice na pagpayag ni Clea. Yeah, just stay here. Ganap na nga itong umalis sa venue na kinaroroonan niya. Hindi pa rin mapigilang mailang ni Clea sa party kung saan isinama siya ng kapatid. Birthday ng boyfriend nito na kanina lang niya na-meet. Ginaganap yun sa isang hotel. Parang nangangati siya sa suot na gown. Formal kasi ang party at unang beses din niya sa magarbong pagtitipon. Sana naman bumalik agad si ate. Iniliw niya ang sarili sa pag-inom ng wine. Solo lang siya sa table na pinag-iwanan sa kanya ng kapatid. Nagsosolo ka lang ba dito? Napatingala sa Clea sa may-ari ng boses na iyon. Isang maganda at matangkad na babae ang kaharap niya. Parang modelo ang dating niya nito. Kasama ko yung kapatid ko, si Ate Thea. Umalis lang siya saglit pero babalik din naman agad. Medyo nahihiyang sagot ni Clea. So, you're the sister of Thea Peralta? Ang magiliw na tanong nito. Tumango siya. Yeah, ako nga. Clea naman ang name ko. Nice to meet you, Clea. By the way, ako nga pala si Carla. Friend ako ng ate mo. Wouldn't you mind if makijoin na lang ako dito sa table nyo? Sure, Carla. Okay lang naman. Pagpayag niya dahil nakadama siya ng kagaanan ng loob sa babae. Naupo nga si Carla sa isa pang bakanting silya sa table. Tinawag nitong waiter para humingi ng wine at kupita. Kaagad naman na may lumapit dito. You know what, Clea? Pareho kayong maganda ni Thea. No wonder na talagang magkapatid kayo. Si Carla, nagsimulang uminom ng wine. Nag-toast pa silang dalawa ng mga kupitang hawak, saka sabay na uminom. Naku, maganda ka rin naman, Carla. Thank you for joining me ah. Kung hindi kanina pa akong naiinip dito. Parang natagalan nang bumalik si ate. Anya, nasapo ang sariling ulo. I know your sister Clea. Workaholic yun eh. Iyon nga ang gusto kong magaya sa kanya kaso tamad talaga ako eh. Tumawa pa si Carla. Kahit nung mga bata pa kami, masipag na talaga si ate. Nakadama na si Clea ng pagkahilo. Parang naparami na ata siya ng iinom. Are you alright, Clea? Tanong ni Carla na napansin ang itsura niya. Nagpilit siyang tumango. Lasing na inayata ko. Umiikot ng tingin sa paligid.
Nagising kinabukasan si Clea na naroroon siya sa banyagang silid. Sa akmang pagbangon niya ay naramdaman niya ang pagsigid ng mumunting kirot sa kaibuturan niya. Anong nangyari sa akin? Maang na tanong ni Clea sa sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niya na wala siyang saplot sa ilalim ng kumot na nakatabing sa katawan. May nakajugjugan ba ako kagabi? Muling tanong niya pero walang maapuhap na sagot sa isip niya. Tinambol ang dibdib niya nang makita ang stain sa bedsheet. Isa yung kumpirmasyon sa kanya subalit wala na siyang maalala sa nangyari kagabi. Ang alam ko lang ay iniwan ako ni Ate Thea. Then may nakipagkilala at sinamahan ako sa table. Hanggang doon lang ang naaalala ko. Wala rin siyang ideya kung sinong lalaking nakaniig niya. Wala na ito sa tabi niya pero mapapansin na lukot ang kumot at una na halatang nagamit din. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa Ate Thea niya. Pasensya na ate kung nalasing ako kagabi. Hindi mo na ako naabutan sa party. Nahihiyang sabi niya sa kapatid. It's alright. Kasalanan ko rin naman hindi ako agad nakabalik eh. Ang mahalaga hindi ka pinabayaan ni Carla. Wait mo ko dyan at susunduin kita. Sabi ng kapatid niya sa kabilang linya. Sige po ate, pasensya na po ulit. Tanging nasabi niya na ikinaila dito ang unexplainable na nangyari sa kanya last night. Kung magkikita silang muli ni Carla na nakilala niyang kaibigan ng ate niya, ay baka sakaling magkaroon ng linaw ang lahat. Sure ka na ba sa desisyon mo na magstay pa rin sa atin? Ayaw mo ba talaga dito sa Maynila? Magkakasunod na tanong ni Thea kay Clea. Tumango naman si Clea. Oo ate, hindi para sa akin ang buhay dito sa Maynila eh. Nasa probinsya ang buhay ko. Ay, akala ko pa naman magkakasama na tayo simula nang mawala ang mga magulang natin. Kunway nagtatampong sabi ng kapatid niya. Anyways, wala naman akong magagawa kung yan ang gusto mo. Ulila na sila sa mga magulang. Naunang pumanaw ang tatay nila noong bata pa sila. Ang kanilang ina naman ay last year namatay dahil sa malubhang sakit. Silang dalawa lang ni Thea ang magkapatid. Oo ate, hindi kasi ako katulad mo na matapang makipagsapalaran dito sa syudad. Don't worry, araw-araw naman akong tatawag sa'yo. Assurance ni Clea. Okay, pero paminsan-minsan ay lumuwas ka ha, at huwag kang mawawala sa kasal namin ng Kuya Dave mo ha. Ikaw ang aking maid of honor. Wow, talaga ate ikakasal na kayo? Masayang tanong ni Clea. Ipinakita ni Thea sa kapatid ang suot na engagement ring. Nag-propose siya sa akin kahapon. Anniversary namin and I said yes. Niyakap ni Clea ang kanyang kapatid. I'm happy for you ate. Sayang at hindi ko pa namimit ng tuluyan si Kuya Dave. Soon Clea, promise ha? Huwag kang mawawala sa kasal ko ha? Oo naman ate, promise. Sa sumunod na sandali ay inihatid na siya ni Thea sa bus terminal. May sariling kotse ito. Hindi matapos ang paalaman na nila sa isa't isa nang sakay na siya ng bus. Nang umandar ng sinasakyan ay saka siya may napansin sa bisig niya. Huh? May suot pala akong bracelet? Sabi ni Clea sa sarili na pinakatitigan ng nasabing alahas. Marahan niya yung inalis sa pagkakasuot. Paano ako nagkaroon nito? Wala akong matandaan na bumili ako ng ganitong bracelet ah. Minsan pa siyang naguluhan. Napansin niya ang hugis pusong lakad sa bracelet. Marahan niya yung binuklat. Picture ni Ate Thea at Kuya Dave ang narito ah. Kilala naman niya ang mukha ng fiancé ng ate niya. Natatandaan niya na hindi pa niya suot ang bracelet na yun ng party. Hinanap niya ang mga recent pictures sa cellphone niya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla nang mapansin niyang suot na niya ang bracelet sa isang picture. Ang picture na kumain sila ni Ate Thea niya sa isang restaurant matapos siyang sunduin ito sa hotel. May isang hinalang na buo sa isip niya. No, hindi maaari yun. Napaluha siya sa isipin yun na ayaw niyang tanggapin sa sarili. Mommy! Mommy! Ang pagtawag na yun ni Wancho ang nagpabalik sa diwa ni Clea sa kasalukuyan.
Muli niyang ibinalik ang bracelet sa dati nitong lagayan. Tinabihan niya ang anak sa pagtulog nito. Andito na ang mommy, baby. Masuyong sabi niya sa anak sa kaniyakap to. Ang mahalagang bahagi ng buhay niya. Naalala niya noong pagdating niya ng hometown niya 5 years ago. Natanggap ang aplikasyon niya sa isang bangko sa bayan na kinaroroonan niya ngayon. Mahal na mahal kita anak, kahit hindi ko ine-expect ang pagdating mo sa buhay ko noon. Bulong niya sa anak saka dinampian to ng halik sa pisngin nito. Umalis siya sa hometown niya at lumipat sa bayan kung saan siya nagkaroon ng bagong trabaho. Gusto niyang ilayo ang sarili at ang anak sa mga mapanghusgang kamag-anak nila. 1 buwan na siya sa trabaho niya nang malaman niya na buntis siya. Doon nga niya ganap na napatunayan na may nakaniig siya ng gabing yun sa hotel sa Manila. Si Juanjo ang naging bunga noon. 2 buwan matapos siyang makapanganak, ay nasawi naman sa aksidente ang kapatid niyang si Thea. Nalaman niya sa isang balita na nabasa niya sa social media. Ate, sorry. Hanggang ngayon hindi pa ulit ako nakakadalaw sa puntod mo. Sayang at hindi mo na nakita pang pamangkin mo sa akin. Naluluhang sabi niya sa sarili. Itinaas na ho ang tropical cyclone warning signal sa timog na bahagi ng Quezon, kasama ng San Narciso. Inaasahan na unti-unting mararanasan mamayang gabi ang hagupit ng super bagyong Osang. Kinabahan si Clea sa napapanood na ulat panahon sa social media. Talagang dadaan pala sa kanilang lugar ang malakas na bagyo. Ma-check ko nga muna kung may sapat na stocks ako ng pagkain namin ni Juancho. Tumayo siya't iniwan ng anak sa kama na natutulog pa. Nagpunta siya sa kusina para i-check sa cabinet doon ang mga stocks. Marami pa akong stocks. Sana naman ay lumihis ang bagyo dito sa amin. Maging safe sana kaming dalawang mag-ina. Usal ni Clea ng panalangin. Here is the result of the DNA test, iho. Ibinigay ni Don Davino kay Dave ang isang envelope na naglalaman ng nasabing resulta. Have you seen the result pa? Tanong niya sa ama na walang interes na makita ang laman ng hawak na envelope. Tumango si Don Davino. Yes, iho. See it for yourself. Tinatamad na binuksan ni Dave ang envelope saka inilabas ang papel na naroroon. Nanlaki ang mga mata na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa papel at sa ama. 99% paternity? It means na... Yes, iho. Science nang nagsabi na anak mo nga ang batang yon. At apo ko siya. Apo ko ang batang nakita ko sa mall. Diretsong sabi ni Don Davino. And you're happy now, Papa? Isang pauyam na tanong ang ibinigay ni Dave kay Don Davino. Abay, of course, iho. I'm longing for a grandson. Gusto kong puntahan mong babaeng yun at dalhin mo sila dito kasama ng apo ko. Maotoridad na sabi ng ama. Pero saan ko sila hanapin pa? This is crazy. Puno ng pagtutol na tugon ni Dave. Masyado nang desperado ng papa niya na magkaroon ng apo sa kanya. Davidson, you are my only son. At mahalaga sa akin na magkaroon ako ng apo sa iyo. Don't worry about the information. Mahusay ang mga detective agents ko. At isa pang envelope ang ibinigay nito sa kanya. Pa, hindi naman ganun kadali ang gusto niyong mangyari. Manghihimasok tayo ng buhay ng iba. Just for your own sake. Protesta niya. No more buts, iho. Hanapin at dalhin mo ang babaeng yon na tangapo ko. Don't worry. Bibigyan kita ng indefinite leave para magawa mo ipinagagawa ko sa'yo. Ako na munang bahala sa kumpanya natin. Ang utos na hindi mababali ni Don Davino. All right, pa. For your grandson lang ito, ha. And don't force me to marry the mother. Napatawa si Don Davino. Masyado ka namang advance, iho. Anyway, ikaw ang bahala. Basta't ang concern ko lang ay ang aking apo. Napabuntong hininga si Dave. Wala nga siyang lusot pa sa nais mangyari ng ama niya. Mommy, I'm scared. Yumakap kay Clay ang anak niyang si Juancho habang nakahiga sila sa kama ng gabing yon. Don't worry, baby. Andito lang ang mami para sa'yo. Hinaplos ni Clay ang noon ng anak. Lumalakas na kasi ang pagbuhos ng ulan, maging ang bugso ng hangin.
Nararamdaman na ang hagupit ng malakas na bagyong paparating. Kampante naman siya na safe silang mag-ina sa gitna ng unos. Mataas ang lugar nilang kinatitirikan ng bahay nila. Ilang bagyo na rin ang napagdaanan nila. May kalapitan nga lang sa ilog. Pero kinakabahan pa rin ako dahil super bagyong paparating. Keep us safe, Lord. Minsan pa siyang napausal ng panalangin. Kasasakay lang ulit ni Dave sa kanyang kotse. May binili siyang pagkain sa isang convenience store na nadaanan niya bago tuluyang makalabas ng Maynila. Sa pagbaling ng tingin niya sa labas ay eksaktong nakita niyang dalawang kotse na kapwa mabilis ang andar. Tila naghahabulan ng mga ito. Biglang nasapo niyang sariling ulo. May isang bahagi ng kahapon siyang naalala. Hindi tuloy niya nabuhay agad ang makina ng sariling sasakyan at nanatili muna siya sa parking. Isang pangyayari ang naganap 5 taon na rin ang nakakalipas. Bakit mo nagawa sa akin to, Dave? Bakit mo ko niloko? Umiiyak na tanong sa kanya ni Thea. Kita sa magandang mukha nito ang galit at sama ng loob sa kanya. Hindi kita niloko, Thea. At anong ibig sabihin ng mga pictures na ito? Parehas kayong hubad at naghahalikan pa kayo. At ang masakit pa ay... Hindi na naituloy pa ni Thea ang sasabihin dahil napahagulgol na ito. Pilit na inalo ni Dave ang fiancé niya pero tinabig nito ang kamay niya. Allow me to explain. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yan. Huwag mo kong gawing tanga, Dave. Tumayo na si Thea saka nagmamadali siyang iniwan sa loob ng condo unit niya. Hinabol niya ang fiancé palabas ngunit nakasakay agad doon ng elevator. Mag-uusap tayo, Thea! Sabi niya sa sarili na ginamit ng hagdan pababa. Sa binabaan niyang floor ay eksaktong nakabukas ang elevator at nakasakay siyang pababa ng basement parking. Thea! Wait! Pasigaw na pagtawag niya sa babae. Subalit hindi siya pinansin nito. Dire-diretso itong sumakay ng kotse nito. Sumakay si Dave ng kotse nito para habulin ang kasintahan. Mabilis ang paandar ni Thea ng kotse nito sa lansangan. Patuloy niyang hinabol ito ngunit isang hindi inaasahan ang magaganap. Thea! Kitang-kita niyang pagbangga ng kotse ng babae sa kasalubong na truck. A real nightmare. Naipilig ni Dave ang ulo matapos maalala ang isang bahagi ng kahapong yon. Wherever you are, Thea, sana mapatawad mo ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay mo. Malabo pa rin ang lahat sa akin. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Litanya niya sa sarili. Binuhay na niyang muli ang makina ng kotse niya. Mga ilang sandali pa'y nasa labas na siya ng kamay nilaan. Binabagtas na niya ang kahabaan ng S-Lex. Mahalaga sa akin ang magkaroon ng apo. Siya ang magpapatuloy ng pinaghirapan nating kumpanya. Do your best, iho, para mapapunta sa poder natin ang batang yon. Minsan pa niyang naalala ang sinabing yun ng amang si Don Divino. Kaagad na binuhay ni Clea ang rechargeable light. Ganap nang nawalan ng kuryente sa kanilang bayan. Patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan. Madaling araw na't umaga pa ang inaasahang paglalandfall ng bagyo sa kanilang lugar. Mami! Mami! Si Juancho na nagising sa malakas na paghampas ng hangin sa labas. Parang mabubunot ang bubong na yero sa kanilang bahay. Andito lang ako, baby. Muli niyang tinabihan ng anak sa pagkakahiga. Lalo pang nagsusungit ang panahon sa mga sandaling yon. Lalo pang nagsungit ang panahon sa patuloy na pag-usad ng mga oras. Lalo pang lumakas ang pagbuhos ng ulan. Sinasabayan ng malalakas na hangin. Rumaragas ang malakas na agos sa ilog. At sa isang iglap ay naputol ang tulay na nakakonekta sa highway. Matapos ang malakas na mga pag-ulan at hampas ng hangin, sa wakas, unti-unti nang humupa ang sama ng panahon. Tanda na ang malakas na bagyo'y nakaalis na sa kanilang bayan. Nagsimula nang matulog ng mahimbing si Juancho. Si Clea naman ay halos magdamag na gising dahil nakikiramdam siya sa nagdaang sama ng panahon. Tumayo siya saka lumabas muna ng kwarto nilang mag-ina. Sana naman walang nasira dito sa bahay. Sinimulan niyang inspeksyonin ang bawat sulok ng bahay niya.
Pagdating niya sa kusina ay napansin niya na tuklap ang bubong na yero doon. Basang-basa ng tubig ulan ang bahaging yun ng bahay niya. Naabala siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Ate Clea, andiyan ka po ba? Boses ng tinig ng isang lalaki at may mga anasan nito na mga kasama nito. Lumapit siya sa pintuan para pagbuksan ng mga ito. Ano yun, Tonton? May kailangan ka ba sa akin? Ate Clea, baka pwedeng dito muna itong lalaking nakuha namin dyan sa may ilog. Humihinga pa siya. Sagot ng lalaki. At napansin niya na may patayong buhat ang mga ito na isang lalaki. May katangkaran at maputi. Basa at putika ng suot nitong damit. Ha? Talagang dito sa amin? May pag-aalinlangang tanong niya. Sensya na po Ate Clea. Kayo po kasi ang pinakamalapit na bahay dito. Dapat nga ho sa barangay hall kaso nagiba po ng bagyo eh. Sagot muli ni Tonton. Sa hospital ba? Hindi niyo muna nadala? Muli ay tanong ni Clea. Ate, nasira ng bagyo yung tulay. Hindi pa makatawid ngayon sa kasunod na bayan kung saan may ospital. Sabat ng isa sa mga kasamang lalaki na kilala niya bilang si Lando. Sa pagtitig ni Clea sa mukha na wala pa ring malay na lalaki, ay nakadama siya ng awa para dito. Sige, ipasok niyo na lang siya dito sa loob. Nauna siyang pumasok sa loob ng kabahayan para ihanda ang sofa bed. Mabilis siyang kumuha ng panlatag doon. Naglabas din siya ng mga tuyong damit para sa lalaki. Damit dati ng isang pinsan niyang lalaki na nakituloy sa bahay niya last year. Linisin niyo na muna siya at palitan niyo ng damit. Utos niya sa dalawang lalaki saka iniabot sa mga ito ang isang maliit na palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Naging abala ang mga ito. Muli siyang bumalik sa silid nang marinig ang pag-iyak ni Juancho. Tanda na nagising na ang anak niya. Iniwan na muna niya ang mga kalalakihan sa salis ng bahay niya. Pinagmamasdan ni Clea ang wala pa ring malay na lalaking nakahiga sa sofa bed. Natignan na ito ng pinakamalapit na doktor sa lugar nila. Posible na ito ang driver ng nahulog na kotse sa ilog. Nabagok ang ulo nito na tumama sa kung saan. May benda na ring inilagay sa parteng sentido nito. Ay, sino ka kaya? Siguradong nag-aalala na sa iyong pamilya mo. Pagkausap niya rito, wala rin siyang magawa para maipanawagan to. Bagsak ang tulay at maging ang mga linya ng communication. Wala ring daloy ng kuryente. Walang kasiguraduhan kung kailan babalik ang lahat. Mami? Mami? Sino po siya? Narinig niyang tanong ni Juancho. Hindi na malaya ni Clea na nakalabas na sa kanyang silid ang anak at nakalapit na sa kanya. Nilingon ni Clea ang anak. Visitor natin siya, baby. Huwag ka munang maingay ha at natutulog siya eh. Tumango si Juancho. Oo, mami. Gagawin ko po siyang daddy pag nagising na siya. Napaawang ang labi ni Clea sa sinabi ng anak. Bigla niya itong niyakap. Lumalaki na nga ang anak niya at maging ang curiosity nito. At masasabing hindi pa siya handa sa sandaling magtanong ito tungkol sa ama nito. May taglay kasi itong katalinuhan. Kinabukasan, nagising si Clea na wala na sa tabi ang anak. Kinakabahang bumangon tuloy siya at lumabas ng kanilang silid. Juancho anak, nasan ka? Pagtawag niya sa anak. Sa pagbaba niya sa salas ay narinig niya ang malakas na tawa ng isang bata. Nakilala niya yon. Juancho, anak! Sa sunod na paghakbang niya ay nakita niya ang anak na masayang nakikipaglaro sa isang lalaki. Kaagad na lumapit kay Clea si Juancho nang makita siya. Mami, gising na si Daddy. Nakipaglaro ako sa kanya. Daddy? Sinong daddy mo? Nagtatakang tanong ni Clea sa anak. Siya po oh. Itinuro ni Juancho ang lalaking nakaupo sa sofa bed. Gising ka na pala. Kamusta na yung pakiramdam mo? Usisang tanong ni Clea. Oo, bale itong batang tong una kong napansin eh. Ayos naman ang pakiramdam ko. Ikaw ba ang nanay niya? Maang na tanong ng lalaki. Tumango siya. Oo, akong ina niya. Ako nga pala si Clea at ito naman si Juancho, ang anak ko. Ikaw, ano nga palang pangalan mo, mister?
Ako? Ang pangalan ko? Napunta sa malalim na pag-iisip ang lalaki. Pinagmasdan ni Clea ang mukha ng lalaki. Mas gwapo ito ngayong gising na. Para bang nakita niya na ito na hindi niya lang matandaan. Umiling ang lalaki sa kasinapon ng kamay ang ulo. Hindi ko alam ang pangalan ko. Wala akong matandaan eh. Sorry, Clea. Pinapunta niya muna sa kwarto nila si Juancho. Dinaluhan ni Clea ang lalaki para payapain ang isip nito. Huwag mo munang piliting isipin. For sure ay baka may amnesia ka at hindi biro ang pinagdaanan mo. Welcome ka naman dito sa bahay at safe ka rin dito. Blanco ang ekspresyon na napatingin to sa kanya. Maraming salamat, Clea. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Wala talaga akong matandaan eh. Naiintindihan ko naman, ani Clea. Sinalanta ng malakas na bagyo ang bayan namin. Gustuhin ka man naming dalhin sa ospital pero nasira kasi ang tulay at maging ang linya ng komunikasyon. Huwag kang mag-alala. Tutulong naman ako sa iyo dito sa bahay niyo para makabawi man lang ako sa inyong mag-ina. Sabi ng lalaki. Para makabawi man lang ako sa inyong mag-ina. May kung anong hatid na kilig kay Clea ang mga katagang yun ng lalaki. Kahit alam niya na hindi nito maalala ang tungkol sa sarili nito. Wag mo na munang pakaisipin yun. Ang mahalaga magpahinga at magpagaling ka. Babalik at babalik naman ang alaala mo, mister. Basta, feel at home ka lang dito ah. Saad ni Clea. Nakangiting tumango ang lalaki. Kumain kang mabuti para manumbalik ang lakas mo. Bukas, pupunta ang doktor dito para i-check ang kalagayan mo. Imporma ni Clea sa lalaki na kasalo nilang mag-ina sa hapunan. Tanging ilaw mula sa gasera ang nagsisilbing liwanag sa buong kabahayan. Anong ulam pala ito? Itinuro nito sa mangkok na may lamang ulam. Ginataang talbos ng kamoteng kahoy yan. Hindi ka ba nakain ng ganyan? Kung pagbabasihan ng itsura ng lalaki, ito ang tipo na hindi nakakakain ng mga ganong luto. Kain na po ikaw, Daddy. Masarap po yan. Si Juancho, nasaglit tumigil sa pagsubo. Nakakakain na kasi itong mag-isa. Tumango ang lalaki sa bata saka bumaling muli kay Clea. I don't know my life pero ramdam ko na never ako nakakain ng ganyang ulam. Huwag kang mag-alala, kakain naman ako nito. Pinanood ni Clea ang lalaki sa ginawa nitong paglalagay ng ulam sa kanin nitong nasa plato. Denumero ang paghawak nito ng kutsara at tinidor. Kinabahan si Clea na magsimula itong umuya. Tell me kung hindi mo nagustuhan para makapagluto ako ng ibang ulam ah. Sa una, ay walang emosyon ang mukha ng lalaki. Hanggang sa magliwanag yon. Masarap siya. Muli itong kumutsara ng ulam. Ang sarap mo palang magluto ano? Nakahinga na maluwag si Clea at lihim siyang nasiyahan. Maraming salamat. Kain ka lang dyan ah. Magana silang kumain ng gabing yon. Saglit na nalimutan ang epekto ng malaking pinsala ng nagdaang bagyo. Clea, untag ng lalaki. May ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Ano yon? Tipid na tanong ni Clea na muling sumubo ng pagkain. If you don't mind, baka pwedeng dito na muna ako sa inyo habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Sagot nito. Nagwo-worry lang kasi ako sa safety ko eh. Hindi ko alam ang buhay sa pinanggalingan ko. Pero hindi natin masasabi kung kailan mawawala ang amnesia mo. Pwedeng mapadali o matagalan. Anya. Okay, kung in 1 month na hindi pa rin bumabalik ang alaala ko, kusa na akong aalis dito. Sagot nito na may himig pa rin ang pakikiusap. Isang tangulang nagsilbi niyang tugon. May isang bahagi ng puso ni Clea ang tila natuwa sa pag-sustain na yun ng lalaki sa bahay niya. Dapat pala may ngalan kaming itatawag sa'yo ng anak ko ano? Uminom siya ng tubig. Oo nga no, sabi ng lalaki na medyo natatawa. Ano nga kayang magandang temporary name ko? Juan na lang po, Daddy Juan para galing sa name ko. May pagkawiting sabat ni Juancho. Naiiling at nangingiting tumingin si Clea sa lalaki. Paano ba yan?
Anak ko nang nagdesisyon. Pasensya na nga pala kung daddy ang naging tingin niya sa'yo Okay lang naman sa akin. Akalain mo yun nagkaroon pa ako ng anak dito sa inyo? Napangiti ang lalaki kapag dakay sumeryoso ang mukha nito. Matanong ko lang kung okay lang. Asan nga pala yung ama ni Juancho? Pinakatitigan ni Clea ang mukha ng lalaki. Anak ko sa pagkadalaga si Juancho at wala akong alam kung nasa ng ama niya. Ayoko na rin munang pakaisipin pa. I'm sorry. Anyway, ako na si Juan ngayon Nito na nagliwanag ang mukha. Kinabukasan ay sumali si Clea sa atag ng kanilang barangay. Ito ang sama-samang paglilinis ng magkakapitbahay sa kanilang mga lugar. Maraming natumbang puno sa paligid at may mga maputik pang bahagi dahil sa pag-apaw ng ilog. Para kang nagkaroon ng asawa pagkatapos ng bagyo Clea. Tudyo ni Nessa sa kanya habang abala sila sa pagwawalis. Oo nga Clea, napadaan ako kanina umaga sa inyo Abay parang mag-ama sila ni Juancho. Dagdag ng isa pa niyang kaibigang si Marites. Kung ako sa'yo Clea, asawahin mo na yan. Abay gwapo ang lalaking yun kagwapo Kinikilig na sabat ni Carmina. Saglit na tumigil sa pagwawalis si Clea at hinarap ang tatlong babae. Naku, kayo talaga mga Mari Hindi ko aabusuhin na may amnesia si Juan. Aalis din naman siya sa atin after 1 month. Malabo yan Mari. Tamo yang tulay dito sa atin Parang wala pang balak ayusin. Itinuro pa ni Marites ang sirang tulay na natatanaw nila mula sa kanilang kinaroroonan. Naku Mare, malay mo naman ma-inlove sa'yo habang andyan sa inyo. Ani Nessa. Oo nga Clea, malay mo diba? Sabi naman ni Carmina. Naku Mare, tigil-tigilan nyo nga ako at wala tayo sa teleserye Natatawang saway ni Clea sa tatlo. Ang mabuti pa maglinis na lang tayo. Ipinagpatuloy nila ang pagwawalis. Ang ibang kalalakihan sa kanilang barangay ay abala sa pagtatanggal ng mga natumbang puno at naririnig pa sa paligid ang tunog ng power saw. Sa muling paghakbang ni Clea ay bigla siyang napasigaw. Ay! Naramdaman niyang may kamay na mabilis na tumulak sa katawan niya. Naipikit niya ang mga mata habang ine-expect ang pagbagsak niya sa maputik na lupa. Ngunit may mga kamay na sumapo sa ulo niya para maiwas sa pagkabagok. Sa pagmulat niya, nanlaki ang mga mata niya sa mukhang tumambad sa kanya. Juan? Asensya na Clea. Muntikan ka na kasing mabagsakan ng malaking sanga ng puno. Saan nito? Halos nakadagan ito sa kanya. Parehas ng putikan ang kanilang mga suot na damit. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Tugon niya na lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nauna na itong tumayo at inalalayan siyang makatayo. Nakita niya ang mga nanunod yung tingin sa kanilang dalawa ng tatlo niyang kaibigan. Bakit nga pala lumabas ka Juan? Usisa ni Clea sa lalaki. Nagugutom na kasi si Juancho. Hindi ko naman alam kung saan nakalagay ang food niya. Sagot ni Juan. Ganun ba? Ang mabuti pa umuwi na tayo. Kusa niyang hinilang isang kamay nito at napasunod ito sa paglalakad niya. Walang kamalay-malay si Clea na hindi niya nabitawan ang kamay ni Juan. Magkahawak kamay silang naglalakad. Sana, pag nakabalik ng alaala ko maalala ko pa rin ang lugar na ito. Maging parte pa rin ng memories ko. Sabi ni Juan. Ilang metro na lang ay palapit na sila sa kanilang bahay. For sure ay maaalala mo pa rin. Natigilan siya sa pagsasalita nang mapagtanto niya na hawak pa rin niya ang kamay ni Juan. Tila napaso siya na binitawan yun. Ay, naku sorry. Biglang hinuli ni Juan ang kamay ni Clea saka kinintilan yun ng pinong halik. It's alright Clea. Malaki na ang utang na loob ko sa iyo. Ang mga labi na dumikit sa balat ni Clea ay nag-iwan ng kakaibang init sa kanya. Dumaloy sa bawat himaymay niya hanggang gawing eratiko ang tibok ng puso niya. Kaagad na binawi ni Clea ang kamay mula sa lalaki. Ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Nilagpasan niya ito't naramdaman nito ang pagsunod sa kanya. Sumalubong sa kanilang dalawa si Juancho ng ngiting-ngiti. Ang sweet niyo po, Mommy, Daddy. Sana pakasal po kayo para maging abay ako. Pinanlakihan ng mata ni Clea ang anak. Juancho,
Ikaw talaga. You're smart, young man. Natatawang binuhat ni Juan ang bata. Pag pumayag ang mami mo, baka pakasalan ko siya. Okay lang ba sa'yo na maging daddy mo talaga ako? Nahihiyang nag-iwas ang tingin si Clea sa lalaki. Juan, huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa batang yan. At baka umasa pa yan. Sige na't ipaghahanda ko kayo ng merienda. Lumakad si Clea patungo sa kusina. Inilabas niya mula sa cabinet ang mga stock niyang cookies para sa anak. Inabala din niya ang sarili sa pagtitimpla ng gatas para sa anak at kape para sa kanila ni Juan. Daddy! Daddy! Habol po kita! Narinig niyang sabi ni Juancho na muling kalaro si Juan. Naaaliw siyang panoorin ng dalawa. Parang ang totoong mag-ama ang mga ito. Napansin niya na malaking resemblance sa mga ito sa isa't isa. Kinutuban tuloy siya. Wag naman sanang totoo ang iniisip niya. Naipilig ni Clea ang ulo. Napapitlag siya nang may mga labing dumikit sa pisngi niya. Ano yun? Sensya na, Clea. Ang kulit kasi nitong anak mo eh. Ikis daw kita sa cheeks mo. Sabi ni Juan na buhat pa rin si Juancho. Tumalo ng puso niya pero kaagad din niyang sinupil ang sariling damdamin. Pinagtaasan ni Clea ang dalawa. Kayo talagang dalawa ang kukulit niyo. Ang mabuti pa kumain na muna kayong dalawa. Ibinigay niya sa dalawang mga tinapay at ang mga tinimpla niya para sa mga ito. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ganitong nararamdaman ko para kay Juan? Kailangang bantayan kong sarili kong damdamin para sa kanya. Iba kasi ang epekto niya sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nangangalahati na rin ang buwan ng pag-i-stay ni Juan sa bahay ni Clea. Sinisimulan na ring ayusin ang nasirang tulay sa bayan. Parang ang sama ng pakiramdam ko ngayon ah. Ang bigat eh. Sabi ni Clea sa sarili nang magising siya isang umaga. Masakit ang ulo niya at giniginaw siya kahit mainit ang panahon. Wala na sa tabi niya si Juancho at malamang ay kalaro na naman ito si Juan. Pumasok sa loob ng silid nilang mag-ina si Juan. Karga nito ang anak. Clea, nakatulog kasi si Juancho eh. Dinala ko na muna rito ah. Pasensya na. Okay lang, ihiga mo na muna dyan sa duyan. Itinuro niya ang paboritong tulugan ng anak kapag nakakatulog ito sa umaga. Inihiga na nga doon ang tulog na si Juancho. Okay ka lang ba, Clea? May pag-aalalang tanong ni Juan. Para kasing ang tamlay mo. Akmang magsasalita sana si Clea, pero bigla siyang nangaligkig sa lamig na sumigid sa katawan niya. Lalo siyang namaluktot sa ilalim ng kumot. Mabilis na lumapit si Juan kay Clea. Kaagad na sinilat ng kamay nito ang noo niya. Mainit ka. Teka, may thermometer ka ba? Nasa ibabaw ng kabinet. Nanghihinang sabi niya. Tumayo ito saglit at muli siyang binalikan. Inilagay ang thermometer sa may kilikili niya. At nang alisin ay nakumpirma na mataas ang lagnat niya. Itinuro din niya kay Juan kung saan nakalagay ang mga stocks niyang gamot at pinainom siya nito. Kailangan ko nang bumangon, Juan. Marami pa akong gagawin ngayon eh. Ani Clea na ibinangon ng sariling katawan. Not this time, Clea. Magpahinga ka na muna. Pagpigil ni Juan na muli siyang inihiga sa kama. Ako na munang bahala dito sa bahay at kay Juancho. Take a rest muna ha? Pero Juan, iniharang ni Juan ang isang daliri nito sa labi niya. Wag na kasing maging pasaway ha? Ako na munang bahala. Kaya ko to. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa lalaki. Masama pa rin kasi talagang katawan niya. Ipinikit niya ang mga mata para muling matulog. Nagising si Clea na tinatapik ni Juan. Kumain ka na muna. Pinagluto kita ng lugaw para makainom ka ulit ng gamot. Tinatamad na nagmulat siya ng mga mata. Saka paupong nahiga sa kama. Naroroon din si Juancho na hawak ang isang baso ng tubig. Kain na ikaw, Mami. Para lakas na po ulit ikaw. Malambing na sabi ng anak niya. Say Utos ni Juan sa kanya na kumutsara na ng mainit na lugaw. Naku Juan, kaya ko na. Pagtanggi niya. Hinahaplos kasi ang puso niya sa mga ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. Ngunit hindi nagpaawat si Juan. Inilayo nito kay Clea ang kutsarang hawak nito. Hindi ka gagaling niyan kung pasaway ka. Say
Sige na, Mami. Sundin mo na po si Daddy. Singit ni Juancho. Wala na ngang nagawa si Clea kung hindi buksan ang mga labi. Sinubuan siya ni Juan ng lugaw. Ang sarap ah. Ikaw ba talagang nagluto nito? O sisa niya nang tapos na siyang pakainin ng lalaki? Napakamot sa ulo si Juan. Ang totoo niyan, Clea. Nagpatulong ako sa kaibigan mong si Nessa. Binigyan niya ako ng instructions pero ako pa rin naman ang nagluto. Inabutan siya ni Juancho ng tubig. Uminom na rin siya ng gamot. Umayos na ang pakiramdam niya kumpara kanina. Ramdam mo ba sa sarili mo na hindi ka talaga marunong magluto? Tanong muli ni Clea. Siguro. Kanina kasing nagluluto ako medyo struggle ako sa paglalagay ng recados. Buti na lang at may tumulong sa akin. Ani Juan ang ngumisi ng matamis. Ang dami naming mamimiss sa iyo, Juan, kapag bumalik ng alaala mo. Madamdaming saad niya. Kung mangyari man yun, hindi ko kayo makakalimutan, sabi ni Juan. Madaling sabihin yan pero hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Kapag dumating ng araw na yon, may himig lungkot na sabi ni Clea. Kung pwede nga lang na hindi naman nambalik pang alaala ni Juan. Naramdaman na lang ni Clea na hinahaplos ni Juan ang mukha niya. Marahil nga'y dapat niya nang sulitin ang mga sandaling kasama pa nilang mag-inang binata. No one can tell sa kung anong mangyayari kapag bumalik nang nawalang ala-ala nito. Mabilis pang lumipas ang araw. Unti-unting nabubuo na ang bagong tulay na ginagawa. Mukhang within this month ay matatapos ng tulay na yan. At malapit ka na ring makauwi. Sabi ni Clea na nilingon ng katabing si Juan. Karga naman ng lalaki si Juanjo. Namamasyal sila ng hapong yun sa labas ng bahay. At napadpad sa bahagi ng ginagawang tulay. So, parang pinapaalis mo na ako niyan, Clea. Mababa, pero tila nagtatampong sabi ni Juan. Nagbabalik na sa dati ang lahat dito sa amin, Juan. Nakausad na sa bagyong nagdaan. Kahapon, bumalik na rin ang daloy ng kuryente. Anya, ano bang gusto mo talagang sabihin? Tanong muli ni Juan. Binalingan niya ang lalaki. Inire-ready ko lang ang sarili ko. Kami ni Juancho. Na sooner or later ay aalis ka na sa amin. Pero Clea, hindi pa bumabalik ang alaala ko. Kahit bumalik pang lahat kung hindi ko maalala kung sino talaga ako, useless pa rin. Ako ang mas malulungkot kung maaalala ko ng lahat at kailangan ko na kayong iwanan. Dagdag pa ni Juan. Change topic na nga tayo, Juan. Sabi ni Clea na pinipigilan ng maging emosyonal. Basta, stay ka lang sa bahay hanggat gusto mo. Ngumiti ito. Tama yan. Saka dapat maging happy ka lang dahil malaki ang benta natin ngayon. Nagtitinda si Clea ng mga meriendang kakanin at tinutulungan siya ni Juan. Siya mismo ang nagluluto. Hindi pa siya makabalik sa online business niya dahil wala pang linya ng internet. Mabenta ang pagkaing tinitinda niya sa mga trabahador ng tulay. Pati na rin sa mga kababaihang kinikilig sa kagwapuhan ni Juan. Mga ilang minuto pang lumipas, ay nagpasya na silang umuwi. Nakatulog na si Juancho sa mga bisig ni Juan. Pagdating sa bahay ay inihiga sa kanilang kwarto ang bata. Kumain na silang dalawa ni Juan ng hapunan. Panay din ang kwentuhan nilang dalawa. Sadyang napapalapit na nga ang loob nila sa isa't isa. Mamimiss ni Clea ang nasabing bonding. Nang gabing yun, hindi makatulog si Clea. Dahil mahimbing na ang tulog ni Juancho ay lumabas na siya ng silid. Maingat din ang pagdaan niya sa salas dahil baka maabala niya ang pagtulog ni Juan. Hay, parang ang ilap ng antok sa akin ngayon ah. Sabi niya nang makalabas na siya ng bahay. Naroroon siya sa tarangkahan. Huminga siya ng malalim para punuin ng sariwang hangin ang baga niya. May kung anong bumabagabag sa isip at maging sa puso niya. Bakit ba kasi ganitong nararamdaman ko? Kahit hindi pa ganun katagal nakilala kita, Juan, ay nagkaroon ka na ng lugar sa puso ko. Mahal na nga yata kita talaga eh. Andito ka pala, Clea. Tila nanginig ang buong katawan ni Clea nang marinig ang boses na yun ni Juan. Lumakas ang tibok ng puso niya. Alumpihit na humarap siya dito. Kanina ka pa ba dyan, Juan? Ngumisi si Juan. Halos kanina lang din. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Wala yun.
Walang maapuhap na tugon si Clea. Ramdam niya ang pamumula ng mukha niya. May napanood kasi akong movie kanina at namemorya ko yung dialogue ng bidang babae. Oo, tama, yun nga. Yun nga yung sinabi niya kanina. Sa pagkakataong yun ay naging malagkit ang tingin ni Juan kay Clea. Lalo pa itong lumapit sa dalaga. It seems na maganda nga yung movie, ani Juan. Nagulat pa si Clea nang haplusin ni Juan ang mukha niya. Nagtama ang kanilang mga mata hanggang sa bumaba na ang mukha nito papalapit sa kanya. Clea closed her eyes hanggang naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Juan sa labi niya. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila sa gitna ng dilim ng gabi. Bugso ng sariling damdamin ay tumugon na rin si Clea sa mga halik ni Juan. Sa paghihiwalay ng mga labi nila, pinakatitigan ni Juan ang mukha niya. Mahal din kita, Clea. At hindi maipaliwanag ang kaligayahang nadarama ni Clea. Napayakap siya sa matipunong katawan ng lalaking mahal at nagmamahal din sa kanya. Pinangko ni Juan si Clea saka pumasok sa loob ng bahay. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang mahalaga ay ang ngayon at saka naiisipin ang mangyayari bukas. Wala bang good luck dyan, love? Si Juan na itinuturo ang sariling pisngi kay Clea. Nakanguso rin ang labi nito. Oo na. Isang mabilis na halik ang ibinigay ni Clea sa binata. Punta na kayong dalawa ni Juancho sa pwesto natin at baka marami nang bibili. Sure, halika na Juancho. At inakay na nga ni Juan ang anak habang may dalang isang basket na may lamang paninda nila. Nag-flying kiss pang binata kay Clea habang naglalakad. Masayang-masaya ang puso niya dahil ramdam niya ang pagmamahal ni Juan sa kanya, sa kabila na meron itong amnesia. Pumasok na muli sa loob ng kabahayan niya si Clea. Magliligpit muna siya bago magtinda ngayong umaga. Ate Clea, magandang umaga po. Kaagad na nilingon niya ang lalaking kadarating lang sa bahay niya. Oh, Tonton, ikaw pala. May kailangan ka ba? May ibibigay lang ho ako sa inyo. May napulot akong wallet sa pangpang ng ilog eh. Parang pag-aari nung lalaking dinala namin dito. Kamukha po kasi niya yung picture na nasa ID. Ah, okay. O sige, i-check ko ha. At para maipakita ko na rin kay Juan mamaya. Tinanggap niya kay Tonto ng isang leather wallet. Nang makaalis ang lalaki, nagpunta si Clea sa kwarto nilang mag-ina. Nagkaroon siya ng curiosity sa wallet na hawak niya. Medyo basa pa yon sa kaputikan. Pero buo pa rin ang mga ID naroroon. May mga paper bills din na nabasanan ng tubig. Kinuha niya ang isang ID. Nanlaki ang mga mata niya sa nabasang pangalan doon. Davidson Castella. Kay Juan nga ito dahil siyang narito sa picture. Nilabanan niyang panginginig ng katawan niya. Naalala niya ang bracelet. Kinuha niya yung sa tokador sa kabinuklat ang locket. Magkahawig ang picture ng lalaking naroroon at sa hawak niyang ID. Tila may bombang sumabog sa harapan niya. Si Dave, na dating fiancé ng ate Thea ko, na nakajugjugan ko sa hotel, na siyang totoong ama ni Juancho. Si Juan at si Dave ay iisa. Napaiyak siya sa bagay na natuklasan niya ngayong umaga. Hindi ka pa nakatulog ano? Untag ni Clea kay Juan na naabutan niyang nakaupo pa rin sa sofa bed. Kalalabas lang niya ng kwarto matapos patulugin si Juancho. Nilingon siya ng lalaki. Oo mukhang mailap ang antok sa akin. Alika nga muna. Kaagad na tinabihan ni Clea ang nobyo sa kinauupuan nito. Kaagad namang kinuha ni Juan ang isang kamay niya, saka masuyong hinawakan yon. Sana ganito na lang tayo palagi no, na kahit bumalik ng alaala ko, ay walang magbago sa relasyon natin ngayon. Sabi ni Juan na tumingin sa mukha niya. Oo, sana nga. Hindi mapigilan ni Clea ang makadama ng lungkot na may kasamang takot. Kung pwede nga lang na wala ng katapusan to Nasanay na akong nariyan ka, Juan. Pinakatitigan nitong mukha niya. Siguro, kapag bumalik ng alaala ko, shocked lang sa una pero later on, mas maaalala kong pinagsamahan natin and even our love. Sana nga ganun lang ang mangyari, Juan. Bigla siyang napaluha.
Nagdudumilat kay Clea ang isang katotohanan na ito si Davidson Castella, ang lalaking nakaniig niya sa hotel 5 years ago, ang unknown father ni Juancho. Isang malaking misteryo ito kung bakit itong napadpad dito sa kanilang bayan sa kabila ng malakas na bagyo. Masyado ka atang nagiging madrama, my love. May bumabagabag ba sa'yo, ha? Tanong ni Juan. Alam mo, iniisip ko kung bakit ka napadpad dito sa malayong bayan namin. Kung ano talagang purpose mo. Magkakasunod na tanong ni Clea na hindi niya mapigilang maisatinig. Clea, kahit ako'y tanong ko rin yan sa sarili ko. Pero ang pinakamagandang nangyari dyan ay nakilala kita. Kayo ni Juancho. Pakiramdam ko ay nakumpleto ang buhay ko dahil sa inyo. Magsasalita sana si Clea pero biglang tumigil si Juan at hinila ang isang kamay niya. Ang mabuti pa, sumayaw tayo. Juan, seryoso ka ba? Wala nga tayong tugtog. Saad ni Clea. Ngumiti ito. Kanina kasi, may napakinggan akong song sa isang speaker ng kapitbahay natin. Parang alam ko yung lyrics eh. Maybe favorite song ko nung wala pa akong amnesia. At nagpatianod na lang si Clea sa gusto ni Juan. Humawak to sa bewang niya habang ang mga kamay niya ay nakapatong sa malapad nitong balikat. Sumasayaw sila sa couple habang kumakanta si Juan ng isang love song. Mahimbing na natutulog si Juan. Napunta siya sa isang panaginip. Isang eksena na may babaeng galit na galit sa kanya. Bakit mo nagawa sa akin to, Dave? Bakit mo ako niloko? Umiiyak na tanong sa kanya ni Thea. Kita sa magandang mukha nito ang galit at sama ng loob sa kanya. Hindi kita niloko, Thea. At anong ibig sabihin ng mga pictures na ito? Parehas kayong hubad at naghahalikan pa kayo. At ang masakit pa ay... Hindi na naituloy pa ng babae ang sasabihin dahil napahagulgol na ito. Pilit na inaalo niyang babae pero tinabig nito ang kamay niya. Allow me to explain. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yan. Huwag mo akong gawing tanga, Dave. Tumayo ng babae saka nagmamadali siyang iniwan sa loob ng condo unit niya. Mabilis ang paandar ni Thea ng kotse nito sa lansangan. Patuloy niyang hinahabol to ngunit isang hindi inaasahan ang naganap. Thea! Kitang-kita niya ang pagbangga ng kotse ng babae sa kasalubong na truck. Thea! Biglang nagmulat ng mata at napabangon si Juan dahil sa masamang panaginip na iyon. Sa kanya natanto na nasa isang lugar na hindi siya pamilyar. Juan, okay ka lang ba? Nakita niyang mabilis na paglapit ng isang babae sa kanya. Sino ka? Nasaan ako? Bagkus ay tanong niya. Tila rolyo ng pelikula na bumabalik sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Saka hindi ako si Juan. Ako si Dave. I'm Davidson Castella. Bumalatay sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Bumalik ng alaala mo? Ako si Clea. Nandito ka sa bahay ko sa Narciso. Dito ka dinala ng mga lalaking nakapulot sa'yo sa ilog eh. Matapos yung bagyo, nagkaroon ka ng amnesia. Nagkaroon ng linaw kay Dave ang lahat pero may bigla siyang naalala. Ikaw pala si Clea. Ang kapatid ng dati kong nobyang si Thea. Kinakabahang tumango ito. Oo, ako nga Dave, hindi ko agad nalaman noon na ikaw ang dating boyfriend ng kapatid ko eh. Nagdangis ang bagang ni Dave. Sinadya mo talagang itago ang identity ko nung may amnesia ako. Ikaw ang sumira sa relasyon namin ng kapatid mo. Pinlano mong pumunta sa suite ko sa hotel para may mangyari sa atin. Nanlumo na nagpipigil ng mapaiyak si Clea nang marinig ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Dave, hindi ko plinano yun. Biktima rin ako at hanggang ngayon hindi ko alam kung paano nangyari yun. Umiling si Dave. I don't believe you, Clea. Anyway, hindi naman ikaw talagang sadya ko kaya ako nagpunta sa malayong bayan na ito. Ang anak mo lang ang dahilan. Natigilan si Clea sa narinig. Si Juancho? Ano binabalak mo sa anak ko? Anak ko rin, Clea. Nakangising saad ni Dave. Remember that old man na kumalinga kay Juancho sa mall? Kinuhanan niya ng strand of hair ang bata. At maging ako,
for DNA testing. Kumpirmadong mag-ama nga kami. At hindi ako papayag na kunin mo sa akin ang anak ko. Ipaglalaban kong karapatan ko sa kanya bilang ina niya. Matapang na sabi ni Clea. Calm down, Clea. Pasalamat ka't nagkaroon ako ng amnesia at na-delay ang plano ko. Kukunin ko ang anak ko in a legal way. Ang mahalaga sa akin ngayon, makabalik na ng Maynila para maayos ko ang dapat kong ayusin dun. I will help you na makabalik sa pinanggalingan mo, Dave. Pero hindi mo ako masisindak sa plano mo na kunin sa akin si Juancho. Pagbabanta niya. You deserve it sa malaking kasalanan ginawa mo sa akin at sa kapatid mo. Sumbat ni Dave. Sa pagkakataong yun ay napaluhan na si Clea hanggang sa napaiyak siya. Dumating na ang araw na kinatatakutan niyang mangyari. Nagbalik na ang alaala ni Juan. Nasa totoong buhay ay si Dave. Nalimot na ang minsay pagmamahalan na pinagsaluhan nila. Mami, babalik pa po ba si Daddy? Tanong ni Juancho kay Clea habang pinagmamasdan sa himpapawid ang chopper na kinakalaunan ni Dave. Oo anak, pero hindi natin masasabi kung kailan eh. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Nakadama siya ng lungkot at takot sa pag-alis ni Juan sa kanilang bahay. Dahil may signal na ng phone ay nakatawag ito sa Maynila para magpasundo. Nagbago ito ng pakikitungo nito bilang si Dave sa kanya at si Juancho lang ang kinakausap sa pag-alis nito. Okay po, Mami. Sana balik pa rin siya. Ani Juancho na lalo pang yumakap sa kanya. Bumalik na silang mag-ina sa kanilang bahay. Pagdating sa loob ng bahay ay hinayaan muna niya ang anak na maglaro. Samantalang si Clea ay napadungaw na lang sa bintana. Grabe ka, Juan. Sa maiksing panahon na naglagi ka sa amin, ay ang laki ng epekto mo sa aming mag-ina. Lalo na sa akin. Salamat sa pagpaparanas mo sa akin ng pansamantalang pagmamahal. Pero ilalaban ko ang karapatan ko bilang ina ni Juancho. Hindi ako papayag na kunin mo siya sa akin. Namalaya na lang niya ang pagdaloy ng luha sa mukha niya. 2 weeks later, pinagmamasta ni Dave mula sa cellphone niya ang picture ng ama niyang si Don Davino habang karga ang anak niyang si Juancho. Sa pagtitig niya sa mukha ni Clea ay sumagi sa alaala niya ang mga sandaling inaalagaan siya ng babae. Ang mga pinagsamahan nila sa bahay nito sa panahong may amnesia pa siya. Hindi maaari ito. Hindi pwede. Sabi ni Dave sa sarili. Mas nais niyang mamayani sa dibdib ang galit para sa babae. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Thea noon. Minsan, may mga bagay na hindi pwede pero maaari pala. Give it a chance, iho. Pa, anong ginagawa niyo rito? Nagulat na tanong niya nang makita sa loob ng kanyang opisina si Don Davino. Masyado kasing malalim ang iniisip mo. Kaya't hindi mo na namalaya na nandito na ako sa opisina mo. Nangingiting sabi ni Don Davino. May sadya lang naman ako sa iyo, Davidson. Ipinatong niya ang phone sa ibabaw ng table niya. Ano yun pa? Baka naman may ipagagawa ka na naman sa akin just for your own grandson's sake. Pinagulong nitong sinasakyang wheelchair malapit sa table niya. Makapaghihintay naman yan, iho. Ang concern ko lang ngayon, tumawag sa akin ng tita Adelpha mo. Her daughter Carla is dying now. Gusto kanyang makita at makausap. Tinatawagan ka daw ni Adelpha pero hindi ka sumasagot. Sigurado ako na hindi mo sasagutin kung tatawagan din kita. Kaya sinadya na kita dito sa opisina mo. Pero pa, alam niyo naman na ayokong makitang babaeng yun. Just this time, iho. Ako as your father ay nakikiusap na sa'yo. Nung mamatay ang mother mo, ang pamilya ng tita Adelpha mong naging karamay natin. Nakikiusap ako sa'yo, Davidson. Dave can't resist the request of his father. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Okay pa, tell me kung saang ospital naroroon si Carla. Dadalawin ko siya ngayon din. Just for now. Kaagad ngang nagpunta si Dave sa ospital kung saan nakakonfine si Carla. Abot-abot ang pasasalamat sa kanya ng ina nitong si Minerva. Pagdating sa loob ng private room nitong ospital, may nakakabit na mga aparato sa katawan nito. Pinakupas ng sakit na cancer ang taglay na ganda noon. Hinawakan ni Dave ang isang kamay ng babae. Carla, si Dave to. Andito na ako.
Mga ilang saglit pa'y nagmulat ng mga mata si Carla. Ngumiti ito sa kabila ng bakas sa mukhang paghihirap dulot ng karamdaman. Salamat, Dave, na pinagbigyan mo ako sa request kong makita ka. Ayokong mawala dito sa mundo nang hindi ka nakakausap at nakakahingi man lang ng tawad sa'yo. Carla, matagal na kitang pinatawad sa ginawa mong panluloko sa akin noon. I'm sorry kung hindi na ako nakipagbalikan sa'yo noon. Nagkataon lang kasi na mas minahal ko si Thea kesa sa'yo. Alam ko yun, Dave. I'm sorry na naging desperate ako na bumalik ka sa akin. Dahil sa pagkabulak ko sa pagmamahal ko sa iyo ay nakagawa ko ng isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Nangunot ang noo ni Dave na sinabayan ng pagkabog ng dibdib niya. Ano yun, Carla? Tell me. Patawarin mo ko, Dave, kung nagawa kong sirain ang relasyon niyo ni Thea noon. Ginamit kong kapatid niyang si Clea. At akong nagdala sa kanya sa suit mo sa hotel ng birthday mo 5 years ago. Pinakuhanan ko kayo ng picture at akong nagpadala kay Thea para magkasira kayo. Nabigla si Dave sa pahayag na yun ni Carla. Tell me, kinasabwat mo ba si Clea para sa plano mong yan? Hindi, Dave. Everything was my plan alone. Wala siyang alam sa plano ko. Kung makikita mo si Clea, please ihingi mo ko ng tawad sa kanya. Patawarin niyo ako. May luhang bumalong sa mga mata ni Dave, kasabay ang pagkuyom ng isang kamao niya. Naisuntok niya yun sa wall ng private room. Nagdudumilat sa kanyang isang katotohanan na ganap na magpapalaya sa kanya sa sakit ng kahapon. Tara na anak, aalis na tayo. Kinarga ni Clea si Juancho. Ang mga damit at gamit nila'y nauna ng isakay sa inarkilan nilang jeep. Natanggap siya sa isang work sa kasunod na bayan. Mas mabuti nang lumayo muna siya dito sa bahay niya para ganap nang makamove on. Eksaktong pagkabukas niya ng pinto ng bahay ay tumambad ang isang mukha. Uwan, Dave, anong ginagawa mo rito? Daddy! Pagtawag ng anak niya ngunit mabilis na inilayo ito sa lalaki. I'm here para makita ko kayo ni Juancho. Malumanay na tugon ni Dave. Dave, kung kukunin mo sa akin ngayon ay magkakamatayan muna tayo. Oo, totoong anak mo si Juancho pero wala kang karapatan na kunin mo siya sa akin. Matapang na sabi ni Clea. Clea, kung kukunin ko si Juancho, ay kasama ka rin. Sagot ni Dave. Magpakasal tayo at buuin natin ang pamilya natin. Clea was shocked. Kung pakakasalan mo ko dahil lang kay Juancho, hindi ako papayag. Saka galit ka sa akin, hindi ba? Dahil sinisisi mo ko sa pagkawala ni Ate Thea sa'yo. Alam ko na ang totoo, Clea. Ipinagtapat ni Dave sa kanyang katotohanan. And another truth, kahit bumalik ng alaala ko, hindi na walang pagmamahal ko sa'yo noong si Juan pa ako. Mahal kita, Clea. Mahal na mahal. Sana, hindi to isang panaginip lang, Dave. Ayoko nang iwanan ng taong mahal na mahal ko. Mahal din kita. Kayong dalawa ng anak nating si Juancho. Lumapit sa kanila si Dave at puno ng pagmamahal na niyakap ang kanyang mag-ina. Wala nang iwanan to. Sasama kayo sa akin sa Maynila at naghihintay sa inyong papa. You will be my Mrs. Davidson Castella, Clea. At dadalhin ni Juancho ang apelido ko. Walang pagsidla ng nadarama ni Clea. Matapos ang isang bagyo ay may kasunod na umagang may pangako ng walang hanggan. Wakas!